ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Andito na naman po yung lingkod, Epipanyo Labrador, dito po sa ating programang Reaksyon Mo, Birada Ko. Okay, sa ating magpapatuloy, mga minamahal ko mga kababayan, ay pag-uusapan po natin ngayon, no? Ito pong ginagawa pong Peace Rally o National Peace Rally ng Iglesia ni Cristo. Sabi po nila, yung National Peace Rally daw ng Iglesia ni Cristo ay walang pamumulitika. Malinaw po yan, ha? Sila po ang nagsabi niya, walang halo, ang pagkasabi, walang halong pamumulitika. Pero kaklaruhin ko lang po sa inyo, mga minamahal ko mga kababayan, huwag po kayong maniwala sa sinasabi ng Iglesia ni Cristo. Ako po hindi ako galit sa Iglesia ni Cristo, pero pasisinungalingan ko ngayon yung sinasabi nila. Kasi ginagago nila yung taong bayan eh. Ginagantanga ang taong bayan. Ayoko sana magsalita sa Iglesia ni Cristo kasi kaibigan ko nga yung ibang ministro dyan. Pero sa puntong ito, wala akong pakialam kung magagalit man kayo sa akin, kayong mga taga-Iglesia ni Cristo. Lalong-lalo na yung pamunuan ng Iglesia ni Cristo, itong si Eduardo Manalo. Lalong-lalo ka na, ikaw mismo na leader ng Iglesia ni Cristo. Nung umpisa, hindi ko pa kayo masyadong kasi akala ko talaga yung sinasabi niyong National Peace Rally para magkasundo. Pero hindi. Pinagsalita ninyo si Marcoleta sa National Peace Rally ninyo na para bagang pinalalabas doon na mali ang ginagawa ng mga taga-kamara. Kung talagang yan ay totoong peace rally, bakit isang politiko na mortal na kalaban ng mga congressman dyan sa kamara ang pinagsasalita ninyo, hinayaan ninyo magsalita na parang lumalabas na mali ang ginagawa ng kamara na siyasatin, alamin, papanagutin yung mga taong umaabuso sa kanilang kapangyarihan katulad ni Sara Duterte. Nasaan yan yung peace rally na sinasabi ninyo? Halatang halata pamumulitika eh. Kung hindi pamumulitika yung ginagawa ng Iglesia ni Cristo, bakit nyo hinayaan na magsalita si Marcoleta? Yan lang ko sa inyo. Yan lang ang masasabi ko. Good morning, Gerardo Cory Jr. Tama ka, kapatid. Ako ay NC pero sa nangyari nung rally, nakialam si Marcoleta. Grabe. Natitinod tulog ako. Natitisod. Yan, okay. Bongtera, Labrador, hindi mo alam na mali ang kamera. Sira ulo, tarantado, Bongtera, tirahin kita ngayon dyan, makita mo eh. Anong hindi alam? Ang sabi ng Iglesia ni Cristo, yung peace rally na yan ay walang halong pamumulitika, kundi ka ba naman bobot, sira ulo, gago, di puta, walang niya, gago, demonyo. Halatang halata eh. Mga siraulo, mga putang ina, yung peace rally na wala yung pinagkaiba sa ginawa ni Rodrigo Roa Duterte. Anong ginawa ni Rodrigo Roa Duterte? Prayer rally daw. Pero nung nagsimula na sila, paninira rally pala. Parang totoo yata yung sinasabi sa akin na binayaran ng bilyon-bilyon itong pamunuan ng Iglesia ni Cristo para lamang makaligtas itong si Sara demonyo. Ayoko na sanang ng Iglesia ni Cristo eh. Kasi okay na kami. Okay na kami. Natutuwa na ako kasi nakikita ko na yung Pero sa nangyaring ito, di puta, di honor. Good morning kay Apple Teach 1984. Front lang nila yun. Yes, halata naman front lang nila.
Yung sinasabi ng Iglesia ni Cristo na peace rally, putang inang peace rally na yan. Wala yung pinagkaiba sa prayer rally ni Digongyo. Robin Dolor, INC ay kasabwat. Manalo, ano ba yan? Tingnan nyo ang reaksyon ng mga Pilipino. Kayong mga nanonood ngayon, lalo ng mga DDS, tingnan nyo. Sige, mag-react kayo. Yung mga nakaano ngayon, babasahin ko dito yung mga reaksyon ninyo. Baka sabihin nila, ako lang ang nagre-react dito ng ganito. Sabi dito ni Romel Villa, alam naman ng taong bayan kung ano ang totoo eh. Yes. Gerardo Cory Jr. ay oy, putang ina mo ka. Tawag dito. Sige, yun na yun. Pio Manoog. Ano to? Pare-pareho lang yan. Tama. Di ba? Mga kababayan, sabi ng Iglesia ni Cristo, wala daw halong pamumulitika. Ay putang ina, politiko yung nagsalita dun eh. Isang maagang putang ina sa mga sa mga kalaban natin. At maging dito kay kay sino tong ng Iglesia ni Cristo? Si Eduardo, isang magandang putang ina mo ka. Eduardo, Manalo, mukhang pera ka, talagang demonyo ka. Ilang bilyon ang binigay sa iyo? Tarantado ka. Okay na sana eh. Ang taas na ng respeto ko sa iyo eh. Ang ganda na ng ko sa Iglesia ni Cristo, puro putang ina mo ka, Eduardo Manalo. Kiki ka ng ina mo. Anong pinag-usapan ninyo ni Marcoleta? Anong pinag-usapan ninyo ni Sara? Porket ba kaibigan, kakampi ng mga Duterte si Marcoleta? Ayan, tinulungan nyo si Marcoleta. Ang sabi nyo, walang pamumulitik ang halo. Pero pinagsalita nyo sa antablado, yung budlat na mukhang buteteng na pisat. Walang halong pamumulitika. Alam nyo mga kababayan, delikado po ang bansa natin. Dahil sa nakikita ko, kapag ang mga membro ng Iglesia ni Cristo mayroong kapangyarihan sa ating bansa, sasakupin tayo ng Iglesia ni Cristo. Kawawa ang bansa natin pag nasakop tayo ng Iglesia ni Cristo o Iglesia ni Manalo. Hindi pala Iglesia ni Cristo yan. Ngayon ko lang napatunayan lalo na mali yung sinabi sa akin ng kaibigan ko, ministro. Sabi niya, Iglesia daw ni Cristo. Pero hindi na. Mas naniniwala na ako ngayon na Iglesia sila ni Manalo. Iglesia sila ng demonyo. Sabi niyo peace rally. Peace rally ba yon? Hindi niyo pinagkasundo yung mga tao, kundi hinayaan niyo pa lalong manira si Marcoleta sa side ng mga Marcos at ng mga mambabatas. Sinong ginagago ninyo? Tanong ko sa iyo, Eduardo Manalo, magkano at ilang bilyon ang binigay sa iyo ng mga Duterteng di puta ka? Wala akong pakialam sa inyo kahit 1 trilyon pa kayong mga taga-Iglesia ni Cristo. Sa puntong ito, sa puntong ito, hindi nyo matatakot si Epifanio Labrador. Saan yung peace rally na sinasabi ninyo? Kung talagang peace rally yan, bakit hinayaan ninyong magsalita si Marcoleta? Mga gunggong kayo, mga diputa. Presi Ramos, matalino na ngayon ang mga tao, di na nila maloloko. Alam na ng mga tao kung ano ang gusto nilang palabasin. Doon po mabag. God bless you, Epifanio. Ingat lagi, mabuhay ka. Rexy Pimentel, good AM sir, AM halata ang INC, pera-pera lang sila. Tingnan nyo, kayo mga taga-INC, pera-pera lang ang tingin sa inyo ng taong bayan, pero okay lang. Kahit pa 2 milyon kayo, putang ina ninyo, mayroon pang 30 milyon na tao na sumusuporta sa aming mahal na Pangulo. Hindi nga kayo umabot ng 2 milyon eh. Sabi ko nga, kahit pa 100 beses kayo mag-peace rally, mga demonyo kayo, mga sinungaling kayo, peace rally, mga kiki ng ina ninyo. Yan ba yung peace rally ninyo? Pinagsalita ninyo si Marcoleta? Politiko na mortal na kalaban ng gobyerno?
ng mga congressman? Tangina ninyo, akala ninyo may isahan ninyo ang taong bayan? Lumalaki ulo ng Iglesia ni Cristo, alam niyo mga kababayan. Pinagmamalaki ng Iglesia ni Cristo kasi, marami sila. Ma-impluwensya daw sila. Putang ina ninyo, hindi nga ninyo ma-overtikan sa dami ang Katoliko. Na kung tutuusin, wala kayo sa kalingkingan sa dami ng Katoliko. Ha? Ingurn lang kayo ng dami ng Katoliko. Mas lalo na ng Islam. Di ba? Putang ina, akala mo kung sinong magsi-asta. Akala mo na talaga powerful sila. Pera-pera lang naman ang labanan nyo dyan. Ginagamit nyo lang naman yung reliyon ninyo pagdating ng politiko. Kahit aminin nyo sa hindi. Ha? Hindi alangan naman sabihin ng mga leader nyo, binibigyan kami ng pera. Natural, hindi nila sasabihin yan. Pero marami ng mga ministro, marami ng magpapatunay yan na pera-pera lang yan sa Iglesia ni Cristo. Ang ina ninyo. Okay na sana ako eh. Naka-attend na ako sa kapilya ninyo. Ang ganda ng ano niyo sa loob ng kapilya ninyo. Pero kung gaano kaganda ang loob ng simbahan ninyo, gano'n naman kawalang niya, gano'n naman kadumi yung kalakaran ninyo. Oh. O, tingnan mo ha. Nolan Tariyasin. Irespeto ko ang INC pero hindi ang leader na si Manalo. Gamit lang membro ng INC dapat dyan. Pabaksakin si Manalo, pera-pera lang ang pinagagawa niyan. Tingnan mo, reaksyon ng taong bayan. Ha? Manalo, putang ina mo ka. Kaya pala pati kapatid mo, pati mga magulang mo. Para lamang hindi ka matanggal sa posisyon mong demonyo ka. Ha? Kawawa ang bansa natin mga kababayan kapag puro membro ng Iglesia ni Cristo ang may katungkulan sa ating bansa. Kawawa po tayo. Kukontrolin po tayo ng Iglesia ni Manalo. Ha? Kukontrolin po tayo ng Iglesia ni Manalo. Kaya alamin nyo muna kung yan ang may kayong ugnayan, lalo na si Marcoleta, tingnan nyo Iglesia ni Cristo. Dahil alam niya, Iglesia ni Cristo siya, ginamit niya ng husto yung pagiging membro niya ng Iglesia ni Cristo. Tingnan nyo, marami pang politiko na mag-i-Iglesia ni Manalo, tandaan nyo. Dahil nakita nila, pag Iglesia ka ni Manalo, pag ikaw ay congressman, tutulungan ka ng Iglesia ni Manalo. Kahit na ikaw ay si Raulo, kahit na ikaw ay gago, tutulungan ka. Kaya kawawa ang mga Pilipino. Isa sa banta ng bansang ito ang Iglesia ni Manalo, tandaan ninyo. Tandaan nyo itong sinasabi ko. Kaya tayong mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga Katoliko, mga born again, at iba pang mga religion, magkaisa tayo. Tingnan natin kung may magagawa ba yung Iglesia ni Manalo. Ha? Ang yayabang ninyo? Hindi nga kayo umabot ng 3 milyon eh. Hindi na nga umabot ng 2 milyon ang yayabang ninyo. Baka nakalimutan ninyo na 32 milyon ang bumoto kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Wala kayo sa kalahati. Kaya wag kayong umasta na para bagang napakaano na ninyo. Ha? Kaya lang naman kayo dumadami, kaya lang naman lumalawa, kaya lang naman mayaman ng Iglesia ni Cristo dahil namimilit kayo sa mga membro ninyo na magbigay. Pag hindi nakapagbigay, tiwalag. Ha? Balita ko, walang pinagkaiba sa Iglesia ni Kibulo itong Iglesia ni Manalo eh. Iisa yung Caracas eh. Ha? Okay na eh. Ang ganda ng title, National Peace Rally. Ha? Wala yung pinagkaiba doon. Ang ganda na sana eh. Prayer rally ng mga Duterte. Pag sinabing prayer rally, mananalangin. Ipagdadasal yung mga dapat ipagdasal. Walang halong paninira, walang halong mga ano. Eh putang ina, wala tong pinagkaiba doon kay Digongyo. Diba? Talaga naman. Basta mga kulto na reliyon, ganun talaga. Di ba? Sinayang ninyo ang ano ko sa inyo. Okay na sana eh. Nakukumbinsi na ako eh. Na maganda ang Iglesia ni Cristo, ganito, ganyan, ganito. Di puta. Dahil lang sa isang politikong kay Marcoleta na halos lumuwa na yung mata. Ha? Tangina naman.
Ang aga-aga naliligo tayo ng murahan dito dahil sa kalokohan ninyo. Ha? Ano pa mga reaksyon? Ano pa mga reaksyon? Paabot nga ako. At ako'y naha-high blood na dito. Ha? Sa totoo lang mga kababayan, delikado isa sa bansa. Don't forget to smash. Kung bago ka pala sa channel ko, paki-like, paki-share, paki-subscribe, paki-hit na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong vlog videos na i-upload. Salamat sa support!